2 Kings chapter 15. Si King Uzziah ng Juda. Noong ika-27 na taon ng paghahari ni Jeroboam II sa Israel, naging hari naman sa Juda si Uzziah na anak ni Amaziah. 16 years old si Uzziah nung maging hari at 52 years siyang naghari sa Jerusalem. Si Jecoliah na taga-Jerusalem ang nanay niya. Ginawa ni Uzziah kung anong tama sa paningin ni Lord, gaya ng tatay niyang si Amaziah. Pero di niya pinatanggal yung mga altar sa matataas na lugar, kaya nag-offer pa din ng mga handog at nagsunog ng insenso ang mga tao doon. Pinarusahan ni Lord si Uzziah, kaya nagkaketong siya hanggang sa mamatay. Mag-isa siyang nanirahan sa ibang bahay habang si Jotham na anak niya ang namahala sa kaharian. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang pangyayari tungkol kay Uzziah at ang lahat ng ginawa niya. Namatay si Uzziah at nilibing siya sa city ni David, sa libingan ng mga ancestors niya. Pinalitan siya ng anak niyang si Jotham bilang hari. Si King Zechariah ng Israel. Noong ika-38 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Juda, naging hari naman ng Israel si Zechariah na anak ni Jeroboam II. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 6 na buwan. Gaya ng mga ancestors niya, ginawa niya ang masama sa paningin ni Lord. Kinaya niya rin ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan kaya nagkasala ang Israel. Nakipagsabuatan si Shallum na anak ni Jabesh laban kay King Zechariah. Pinatay ni Shallum ang hari sa harap ng publiko at siya ang pumalit na hari ng Israel. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Israel ang iba pang mga ginawa ni Zechariah. Natupad ang pinangako ni Lord kay Jehu nang sinabi niya, "Maghahari sa Israel ang mga anak mo hanggang sa 4th generation." Si King Shallum ng Israel. Noong ika-39 na taon na paghahari ni Uzziah sa Juda, naging hari naman ng Israel si Shallum na anak ni Jabesh. 1 buwan siyang naghari sa Samaria. Mula sa Tirza, pumunta sa Samaria si Menahem na anak ni Gadi at pinatay niya si Shallum. Si Menahem ang pumalit na hari. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Israel ang iba pang ginawa ni Shallum, pati na ang pakikipagsabuatan niya. Noong time na yon, sinalakay ni Menahem ang Tapua. Pinatay niya ang mga taga roon, pati ang mga nasa Tirza dahil ayaw nilang sumuko sa kanya. Winasak niya ang lugar na yon at biniyak ang tiyan ng lahat ng buntis. Si King Menahem ng Israel. Noong ika-39 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Juda, naging hari naman ng Israel si Menahem na anak ni Gadi. 10 years siyang naghari sa Samaria. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord. Buong buhay niyang ginaya ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan kaya nagkasala ang Israel. Sinalakay ni King Tiglath-Pileser ng Assyria ang Israel. Nagbayad si Menahem ng 35,000 kilos ng silver kay King Tiglath-Pileser para tulungan si Menahem na palakasin ang paghahari niya sa Israel. Kinuha ni Menahem ang mga silver mula sa mga mayayaman sa Israel. Pinilit niya silang magbigay ng tig 50 piraso ng silver para sa hari ng Assyria. So, di na sinakop ni Tiglath-Pileser ang Israel at bumalik na siya sa Assyria. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Israel ang iba pang pangyayari tungkol kay Menahem at ang lahat ng ginawa niya. Namatay si Menahem at nilibing sa libingan ng mga ancestors niya. Pinalitan siya ng anak niyang si Pekahiah bilang hari. Si King Pekahiah ng Israel. Noong ika-15 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Juda, naging hari naman ng Israel si Pekahiah na anak ni Menahem. 2 years siyang naghari sa Samaria. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord. Ginaya niya ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat
na naging dahilan kaya nagkasala ang Israel. Ang officer ni Pekahiah na si Pekah, anak ni Remaliah, ay nakipagsabuatan sa 50 na lalaking taga-Gilead laban kay Pekahiah. Pinatay ni Pekah si Pekahiah sa Samaria sa loob ng kuta ng palasyo. Pinatay rin sina Argob at Arye. Si Pekah ang pumalit kay Pekahiah bilang hari ng Israel. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Israel ang iba pang pangyayari tungkol kay Pekahiah at ang lahat ng ginawa niya. Si King Pekah ng Israel. Noong ika-52 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Juda, naging hari naman ng Israel si Pekah na anak ni Remaliah. 20 years siyang naghari sa Samaria. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord. Ginaya niya ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan kaya nagkasala ang Israel. Sa panahon ng paghahari ni Pekah sa Israel, sinalakay at sinakop ni King Tiglath-Pileser ng Assyria ang mga cities ng Ijon, Abel, Beth-Maacah, Janoah, Kedesh at Hazor, pati ang mga teritoryo ng Gilead, Galilee at Naphtali. Dinala niya sa Assyria at ginawang bihag yung mga nakatira sa mga lugar na ito. Nakipagsabuatan si Hoshea na anak ni Ela laban kay Pekah. Pinatay ni Hoshea ang hari at siya ang pumalit dito. Nangyari ito noong ika-20 na taon ng paghahari sa Juda ni Jotham na anak ni Uzziah. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Israel ang iba pang pangyayari tungkol kay Pekah at lahat ng ginawa niya. Si King Jotham ng Juda. Noong ika-2 taon ng paghahari sa Israel ni Pekah na anak ni Remaliah, naging hari naman ng Juda si Jotham na anak ni Uzziah. 25 years old si Jotham noon at 16 years siyang naghari sa Jerusalem. Si Jerusha na anak ni Zadok ang nanay ni Jotham. Ginawa niya kung anong tama sa paningin ni Lord gaya ng tatay niyang si Uzziah, pero di niya pinatanggal ang mga altar sa matataas na lugar. Kaya nag-offer pa din ng mga handog at nagsunog ng mga insenso ang mga tao doon. Si Jotham ang nagpagawa ng North Gate ng Temple ni Lord. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang pangyayari tungkol kay Jotham at ang lahat ng ginawa niya. Noong panahong ding yon, pinadala ni Lord sina King Rezin ng Syria at si King Pekah ng Israel para salakayin ang Juda. Namatay si Jotham at nilibing sa city ni David, sa libingan ng mga ancestors niya. Pinalitan siya ng anak niyang si Ahaz bilang hari. 2 Kings chapter 16. Si King Ahaz ng Juda. Noong ika-17 na taon ng paghahari sa Israel ni Pekah, anak ni Remaliah, naging hari naman ng Juda si Ahaz na anak ni Jotham. 20 years old si Ahaz noon at 16 years siyang naghari sa Jerusalem. Di niya ginawa kung anong tama sa paningin ni Lord, di gaya ng ancestor niyang si David. Instead, ginaya niya ang example ng mga hari ng Israel. Pinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ginaya niya ang mga nakakasuklam na ginawa ng mga bansang pinalayas ni Lord sa harapan ng Israel. Nag-offer siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga altar sa matataas na lugar, sa mga hills, at sa lilim ng bawat puno. Sinalakay ni King Rezin ng Syria at King Pekah ng Israel ang Jerusalem. Pinalibutan nila ang city pero di nila natalo si Ahaz. Noong time na yon, nabawi ng hari ng Edom ang Elath at pinalayas niya doon ang mga taga-Juda. Pumunta ang mga Edomites sa Elath at nanirahan sila doon hanggang ngayon. Nagpadala naman si Ahaz ng messenger kay King Tiglath-Pileser ng Assyria at pinasabi niya, "Ako ang servant mo at maituturing mong anak. Pumunta ka rito at iligtas mo ako mula sa mga hari ng Syria at ng Israel na sumasalakay sa akin." Kumuha si Ahaz ng silver at gold mula sa temple ni Lord
at sa mga kabangyaman na nasa palasyo ng hari. Pinadala niya ang mga ito bilang regalo sa hari ng Assyria. Pinakinggan siya ni Tiglath-Pileser. Sinalakay at sinakop nito ang Damascus. Pinatay si King Rezin at dinala sa Kir bilang mga bihag ang mga taga roon. Nung pumunta si King Ahaz sa Damascus para makipagkita kay King Tiglath-Pileser ng Assyria, nakita niya ang altar doon. Pinadala ni King Ahaz sa priest na si Uriah ang kopya ng plano, pattern, ang lahat ng eksaktong detalye ng altar. Ginawa ni Uriah ang altar ayon sa plano na pinadala ni King Ahaz mula sa Damascus. Tinapos niya ito bago makabalik si King Ahaz. Pagdating mula Damascus, tinignan ng hari ang altar. Umapit siya rito at umakyat. Nag-offer siya doon ng handog na susunugin at offering na putil. Pinuhos niya ang handog na iinumin at sinaboy sa altar ang dugo ng mga peace offering. Nasa pagitan ng bagong altar at ng temple ang altar na bronze na para kay Lord. Inalis ito ni Ahaz at nilipat sa bandang north ng bago niyang altar. Inutos ni King Ahaz kay Uriah, "Dito ka sa malaking altar mag-offer ng handog na susunugin pag umaga at ng offering na butil paggabi, pati na ang handog na susunugin at offering na butil ng hari, ang handog na susunugin ng mga tao, ang offering na butil at ang handog na inumin. Isaboy mo rito ang dugo ng lahat ng hayop na sinacrifice. Pero para sa akin lang ang altar na bronze. Gagamitin ko yon sa pagkukonsult sa Diyos." Ginawa ni Uriah ang lahat ng inutos sa kanya ni King Ahaz. Pinutol ni King Ahaz ang mga frame ng mga patungan at tinanggal ang mga palangganang nakapatong doon. Inalis niya rin ang bronze na tangke ng tubig mula sa pinagpapatungan nitong 12 bronze na toro at nilipat sa patungang gawa sa bato. Inalis niya ang daanang may bubong na tinayo sa loob ng palasyo na ginagamit tuwing araw ng Sabat. Pinasara din niya ang entrance papunta sa temple ni Lord na dinadaanan ng hari. Ginawa niya ang lahat ng mga ito para sa hari ng Assyria. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang ginawa ni King Ahaz. Namatay siya at nilibing sa city ni David, sa libingan ng mga ancestors niya. Pinalitan siya ng anak niyang si Hezekiah bilang hari.